Pakiramdam ng mangingisda at taga San Teodoro Oriental, Mindoro na si Joriel, pasan niya ang mundo sa dami ng kanyang problema. Mahirap ang buhay. Wala ang trabaho. Nagkasakit pa. Gawa nga nung aking sakit ng goiter. Namayat ako ng tudo. Pero umaasa si Joriel na babaliktad din ang ikot ng kanyang mundo sa nahukay niya kamakailan. Bagay na pabilog na gawa sa tanso. At kung tititigang mabuti, may mga nakaukit na detalye. Paniniwala ni Joriel, hindi lang ito simpleng bolang bakal. Isa raw itong antigong globo. Bilog siya na may dalawang butas. May nakatusok na maliit na nung naiikot. Malaki po ng konti yung sa globo. Dito sa sita. Timbangin natin. Ito mo, nag-18 na. May ilan na raw na nagka-interes na bilhin ito sa kanya. Inupuira niya po ako ng 5,000. Hindi ko po binigay kasi po, sabi ko baka may mas mataas pa doon na presyo. Nai-ano po sa YouTube para pong mahigit 2 milyon po. Ang hinihinalang antigong globo ang siya nga bang magbabago sa inog ng mundo ni Joriel. Nadiskubre raw ito ni Joriel kamakailan habang nagtataba siya ng damo sa gilid ng kalsada. Tinama po ng aking gulok. Tumunog po. Tinignan ko siya. Akala ko bula. Tinanggal ko yung lupa. Nakita ko parang tanso. Sabi po nung mga nagkita na kasama ko, ay bula lang yung bula. Pero iba ang kutob ng kasamahan ni Joriel na si Rossini. Sa tingin ko po talaga, ginto. Hindi siya yung tanso na yung mapula. Siya ay hindi talagang makintab. Ang di umano, gintong globo, agad niyang inuwi. Nung makita ko, yung ano to, kinuha ko agad sa cellphone, sinearch ko. Lumabas nga, 17th century, celestial globe. Ang celestial globe, klase ng globo na sa halip na mga kontinente at bansa ang makikita, posisyon ng mga bituin, constellations, at iba pang bagay sa kalangitan na makikita mula sa ating planeta. Ang hawak na globo ni Joriel, may mga hugis at guhit na nakaukit. Sumisimbolo di umano sa mga bituin. May mga design, kung ano-ano. At mas lumakas pa raw ang kanyang kutob na celestial globe nga ito nung napansin nila ang ilan sa mga nakaukit na salitang Arabic. Yun daw po ang ginagamit pag trace ng star ng moon. Arabic nga, hindi namin maintindihan. At mula rin daw nung nahukay niya ito, sila'y swinerte. Nakasali kami dun sa sahod sa bigas, 2,000. At yung asawa ko po ay nakukuha sa purpose. Tila gumaan din daw pati ang pakiramdam niya sa kanyang sakit na goiter. Sumigla-sigla uli ang aking katawan. Kakabuhat-buhat na uli. Siguro po, dahil po nung mapa sa akin din yun. Nai-ano po sa YouTube para pong mahigit 2 milyon po. Kaya kanila itong pinaka-iniingat-ingatan. Lalagay po sa Durabox. Baka po makakuha ng iba. Para makumpirma kung tama ang hinala ng mag-live-in partner. Mula Oriental Mindoro, lumuwas sina Joriel pa Maynila para ipasuri ito. Based on my initial observation, ito ay isang antigo. Wala pa akong nakita sa mga museo sa Pilipinas na may ganitong klaseng globo. Ang tanong, may malaking halaga ba talaga ang nahukay ni Joriel tulad ng kanyang inaasahan? Nai-ano po sa YouTube, mahigit 2 milyon po. Hindi na namin kayo papaikutin pa dahil ang kasagutan ilalahad sa aming pagbabalik. Halos tumigil ang mundo ni Joriel habang nagtataba siya ng damo sa gilid ng kalsada sa Oriental Mindoro dahil meron siyang nahukay. Pabilog na gawa sa tanso at may mga nakaukit pang disenyo. Hinala niya isa itong antigong globo. Bilog siya na may 2 butas. May nakatusok na maliit na nung naiikot. Nai-ano po sa YouTube para pong mahigit 2 milyon po. Mula Oriental Mindoro, lumuwas pa Maynila sina Joriel para ipasuri ito.
Based on my initial observation, ito ay isang antigo. Several issues, kulang siya ng parts. Kapag napatunayan itong antique at kompleto siya, no, ang kompletong nagkakahalaga usually ng 25,000 to 35,000 no, pesos. Di kahit paano po nasagot yung mga tanong namin. Ayon sa historian na tumingin sa globo, kumpirmado, isa nga itong celestial globe na posibleng ginawa pa bago ang 1800s. Sa makatuwid, antigo na ito. Sa aking pagkakaalam, wala pa akong nakita sa mga museo na sa Pilipinas na may ganitong klaseng globo. Maaring ito ang isa sa mga una o pinakaunang nakita o nahukay dito sa Pilipinas. Ginagamit daw ang celestial globe para pag-aralan at matukoy ang posisyon ng mga bituin sa langit. Nakatulong din daw sa pag-navigate ng direction o landas. So far, ang nakita ko ay letters. Mukha ng tao, may halaman, may Islamic inscriptions. Kailangan pa nating i-decipher kung saan ginawa at kung sino ang gumawa ng globo na ito. At ang kadalasan lang daw na gumagamit nito, mga astrologer, mga nag-aaral ng mga makikita sa ating kalangitan. Bago pa magkaroon ng GPS, ng compass, itong mga gamit na ito ang ginagamit pagtukoy ng lokasyon at ng panahon. Relevant ito pagdating sa kasaysayan, sa identity, but I think it's important for our cultural heritage. May batas na sumasaklaw sa mga artifact na nakuha o natagpuan sa Pilipinas. At ito ang magiging batayan ng National Museum of the Philippines sa kung meron mang compensation para sa artifact na katulad nito. Kung sakali man po na kami ay medyo mabibigyan ng tulong kahit konti, tatanggapin po namin. Hindi naman po yun sa amin. Kung yun ang dapat gawin na i-turn over sa National Museum, ay yun ang gagawin natin. Napatunayan ni Joriel, tunay ngang bilog ang mundo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.